Hi guys, before so ito yung daanan namin papunta ng kalsada. So hi guys, to this video ay pupunta tayo sa Barangay Las Navas. So dito pala ako nakatira guys, parang sa Las Verde na po ito. So before kasi is nasa Las Navas kami nakatira. So nakabili ako ng konting lupa doon sa Las Verde, kaya nakapunta na kami doon. Kaya ituturo ko kayo guys. So ito is part pa to ng Las Verde. So alam niyo naman dito guys, Las Verde sa Las Navas magkadapit lang. So welcome to Las Navas. So napakadali lang maabot guys kasi nga magkadikit lang naman yung barangay namin doon. So ito yung bahay ni My Loves. Nagbibinta ng mga masarap na kakanin at mga cakes kahit anong okasyon. So ito yung sa Las Navas na guys. So papunta na to sa amin kasi may bahay kami doon sa Las Navas, so Tipusuan mismo. So may bahay kami na luma doon yung farm namin. So kaya yung pupuntahan natin doon guys, at ipupuntahan ko na yung bahay ng aking kaibigan dahil nga ayan, isa din siyang OFW. Ayan, gusto kong i-vlog ang kanyang bahay para man ma-inspire lahat. So medyo traffic pa guys kasi nga ayun, may kalabaw pala, akala ko yung sasakyan lang pala. Yung may mga kalabaw pala dito sa kalsada guys. So ayos, okay lang, nakakamiss ng mga ganyan guys. So minsan lang kasi umuwi. So ito yung daanan namin guys papunta ng before nung nag-aaral kami, yan nilalakbay namin mga 45 minutes papunta ng school. Mas maganda nga ngayon kasi may kahit papano kalsada na, kahit lubak-lubak lang, kahit at least okay na. So nadaanan namin guys, maraming bibi pala guys. So irrigation na ngayon. So ayan, napaganda ng panahon. So guys, ayan, pupunta naman ako dun sa amin farm. Yeah, so nandito kami sa Las Navas. So nandito yung yung isa naming bahay na luma. So bukas, uwi na ako. Pabalik na ako ng abroad. So dadalawin ko muna dito. So ipapakita ko sa inyo. Ayan yung lugar ng Las Navas, Tipusuan, Puro 4. So balay nila lang uncle na auntie maming, so dinadaanan namin. So medyo malubak ko yung daan guys, pero okay nang pakisay. Tingnan nyo guys, tingnan nyo naman yung palayan, di ba? Ang lawak-lawak, lalo na pagting araw ng palayan talaga guys, talaga makikita mo puro dilaw talaga makikita mo kasi hinog na yung mga palay. Diyan po kami sa gitna ng palayan sa Nyugan. Ayan o. At ito, bahay to ng dating asawa ng kuya ko. Kasi kuya ko namatay na, nag-asawa siya ulit. So yan, mayroon lang isang anak dito nakatira din. Nang! Agira! Kung may tindahan, kapitbahay namin sila Ate Bibi Sidro, nagtitinda na sila ulit. Ganda. Lahat na nakatira dito is kilala namin. Bakit kayo dyan sa kalsada? Bakit pa kayo dyan? Maghanap kayo ng private room. Hoy! Guys, so ito na yung dryer namin. Oh, wow. Kata po sa dryer. Uy. So ayan guys, so yung nakatry dito guys is halos magkakapamilya lang sila lahat dyan guys. So ayan, so magkadikit-dikit yung bahay nila dyan kasi magkakaanak-anak lang yan sila. So yung kaibigan ko, yung barangay Kagawad namin dyan sa nakatry. Yan, so isa kong kaibigan na si Jonathan Engoloran. So malapit kami nakarating sa aming destination. Bahay dito ng auntie ko guys, so iba na naman yung bahay nila. So tuwing every year lang paiba-iba yung bahay yung style nila, pero ayos lang, maganda naman sila. Alam mo naman pag sa probinsya ka guys, so maraming kahoy, kaya as long as you want, pwede mong baguhin yung bahay mo anytime. So ayun nga guys, so ngayon nakarating na tayo sa bahay ng aking isang kaibigan. Iba-vlog ko yung bahay nila guys kasi gusto kong i-vlog para ma-inspire ang lahat. So andito na tayo sa kanilang bahay at tindahan. So tingnan nyo naman guys yung palayan guys. Oh, maraming bibi pala doon. So ito lang yung tindahan nila guys. So makikita nyo. So bale ito yung tindahan nila guys. So 'di ba ang cute. So yun ang lumang lang bahay. So hindi pa nila nasisira din yan. Hindi pa pinag-ibaan nila kasi magagamit pa naman din. So while sila dyan muna, so ayun yung bahay na pinagawa ng isa kong kaibigan at kumare ko din na nasa Kuwait nagtatrabaho. Tingnan naman guys, oh 'di ba ang sa labas pa lang, oh napakalaki na 'di ba? Malaki siya guys. Oh tingnan mo naman, oh half semento at half yung kahoy sa babaw. Tingnan mo yung yung bubong niya guys, napakaganda. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng kombinasyon. Tapos yung pintuan pa lang, wow na wow talaga, 'di ba? So pag malayuan natin, oh 'di ba? Alam mo guys, napakasarap ng feelings talaga pag ikaw ay isang abroad tapos nakakita ka ng naipundar mo ng Pilipinas, tapos lalo na magbahay para sa pamilya mo, 'di ba? Nakaka-inspire, nakakawala ng pagod talaga. Kaya ayun, tingnan mo. Hazel, Pangga, ito na. So guys, ito yung bahay ng aking isang kaibigan. So kumari ko din nagtrabaho sa Kuwait. So ngayon, pasukin natin itong bahay niya. Ito yung
project na ginawa niya while siya nagtatrabaho sa abroad at nagpagawa siya ng bahay para sa kanyang pamilya. So pagpasok nyo pa lang guys, kahit hindi pa yung tapos, tingnan nyo naman guys, yung pintuan nila. Wow! Ang ganda ng disenyo guys, tingnan nyo. Wow! Parang may design sa na black sa medyo rough, pero napakaganda guys, pang solid na solid. Pasukin natin sa loob. Ayan. Uy, ayan pala yung anak niya guys, yung pangalawang anak niya. So, yung kaibigan ko yun din guys. So, tanong ko kung asan kuya niya, nandun sa taas na tutulog daw. So, ayan yung kusina nila guys, napakalawak. So, hindi pa siya totally tapos, paunti-unti matapos din yan. Alam mo naman pag abroad, ayan. So, hindi naman biglaan yung sahod namin doon. So, kaya pautay-utay matatapos din yan. Mayroon silang mga gamit. So, yung kusina nila. So, mayroon silang yung pintuan nila guys, napakaganda. So, pagkita ko doon, so tinanong ko sila, pag medyo magbaha siya, maabutin talaga sa pero hindi naman masyadong malalim. So, may ready na sila. So, konti na lang talaga guys, matatapos na yan. So, yung hagdanan nila is mayroon silang second floor. So, pagpunta sa taas, so, nandun na yung mga kwarto nila. Ayan, napakaganda talaga guys. Maaliwalas. Tapos, so guys, yan ang bahay nila guys. Maganda guys, ang bahay nila malaki. Tingnan nyo. So, hindi pa siya tapos, pero unti-unti matatapos din yung pangga. So, ayan. Ma-inspired naman yung may-ari ng bahay dito. So, ganda. So ngayon guys, tatawid kami punta ng kalsada kasi ito lang yung way para mag-shortcut kami daanan. So ito guys, before is Tiposo Anto. Dito kami before namimingwit at malilis pa to before. At dito din kami naliligo. Ayan, kasama mga kaibigan ko. Kaya ngayon tingnan na puro na siya kangkong. Pero ang ganda, nakakamiss talaga dito sa probinsya mga Pangga. So ayan guys, bumalik na kami. So ito yung namin guys, dancing hall namin dito sa Barangay Las Navas. Napakalaki at ito yung namin dito, yung pinakasentro na talaga guys. So ayan, so galing kami dun sa Tipusoan tapos pauwi na kami. So ito yung barangay namin. So ayan, ipapakita ko po sa inyo. So super laki po talaga. So bago lang to natapos tong namin. Hindi pa talaga totally tapos pero tingnan nyo naman yung dancing hall namin. Napakalaki at ang ganda guys. Alam mo itong puno ng mga kahoy na to is nag-aaral pa ako ng elementary nandiyan na yan guys. So di ba? Tapos ito yung Barangay Las Navas. Ayan, thank you guys and maraming salamat.